Guys, bagsak po no yung ekonomiya ngayon sa pamumuno ni Pangulong Bongbong Marcos, no? So, himay-himayin natin ito at ipapakita ko sa inyo yung 5 years data review mula 2022, 2023, 2024, 2025 hanggang 2026. Marami pong hindi nakakalam nito kaya himay-himayin natin ito kung totoo bang bumagsak yung ekonomiya natin kasi lahat tayo dito tatamaan, no? Pro BBM ka man, anti BBM ka man, or wala ka mang pakialam, lahat tayo rito magdudusa, no? Dahil ang ekonomiya, pag bumagsak yan, walang pinipili yan. Lahat maapektuhan. So, ito na yung GDP growth natin, guys, no? Goods Domestic Product. Pansinin nyo, 2022, mataas pa yan. Pagdating ng 2026, 2.6% bagsak. Klaro yan, ha? Ito naman yung ating inflation rate, no? Hindi rin healthy yung inflation natin, no? Sobrang taas. 6.4%, no? Pansinin nyo, year 2022, mababa lang. Pero bumaba siya ng 2025, no? 1.7%. Pagdating ng 2026, bagsak, no? 6.4%. So, ang dapat sa inflation, hindi mataas. Kasi pag mataas ang inflation, lahat apektado, no? So, sign yan na hindi healthy yung inflation natin, no? 6.4%, napakataas. Ito naman yung ating Philippines US dollar exchange rates, guys, no? Hindi rin maganda, no? Bagsak rin, no? Bakit? From 2022, 56.120 yung dollar, no? Pansinin nyo, 2023, 24, 25, up to 26, pataas ng pataas. So, hindi maganda ito, no? Ang epekto sa ekonomiya natin. Bakit? Kapag mataas yung dolyar, tataas din yung presyo ng mga bilihin, no? Malaki rin ang epekto nito sa ekonomiya. Pabor lang ito sa mga OFW, no? Sa mga nag-i-export ng product, and then katulad namin na vlogger, no? Nakabase kami sa dollar. So, pabor sa amin. Pero yung malaki talagang epekto nito ay sa ekonomiya natin, magmamahal yung mga bilihin niya, no? So, yun yung disadvantage kapag tumaas yung dolyar, no? Hindi maganda yung epekto nito sa ekonomiya natin. Tapos, ito naman yung ating Philippines Stocks Exchange, no? Incorporated. So, pabago-bago rin galaw dito, no? Pero mapapansin nyo dito sa data review from 2022, pababa, no? Yung galaw ng Philippines Stock Exchange, no? Pagdating ng 2026, sobrang baba. So, dapat dito ay mataas, no? Para healthy yung ekonomiya natin. At ang panghuli, guys, ay itong tinatawag na external debt, no? Utang. Ay grabe, ito yung malupit, no? Tingnan nyo yung year 2022. 111 million US dollar lang, no? Pabulusok siya, pataas ng pataas. Year 23, 24, 25, okay? Hanggang 2026. Pataas ng pataas. So, ibig sabihin, hindi rin maganda yung daloy, no? Ng ating external debt. So, wala na tayong magagawa dyan, no? Kasi nandyan na yan. Ang kailangan na lang natin dyan ay sa next president na magaling magpatakbo ng ekonomiya natin, no?